Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Michelle Shane Iceberg at pwede ninyo akong tawaging Binibining Mesh. Sino nga ulit ako? Tama. Ako ang inyong guro sa paksang ating tatalakayin mamaya. Pero bago ang lahat, maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Iyuko ang ulo at pakiramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Maaari niyo bang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na nasa inyong paligid? Maaari na kayong umupo. Ngayon, sino ang lumiban sa klase? Okay, Pipito, maaari mo bang isulat sa iyong papel ang mga lumiban at nag-excuse sa klase at ibigay mo sa akin mamaya pagkatapos ng ating klase? Maraming salamat. Class, sino ang gusto ng papasigla? Sige, magsitayo kayong lahat at tayo ay kakanta. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw ay Masaya? Sino ang hindi alam ang kantang ito? Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Ikinagagalak kong alam ng lahat ang kantang ito. Sabayan ninyo ako Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Ang gagaling naman kumanta ng mga estudyante ko. Maaari na kayo magsiupo sa inyong mga upuan. Ngayon, bago ko ilalantad sa inyo ang ating tatalakayang paksa, ay sa alaala muna natin ang huling paksang inyong pinag-aralan. Ano nga ba ang huling paksang inyong tinalakay? Itaas ang kamay sa gustong sumagot. Bilan? Tama. Tungkol sa maikling kwento. At ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang halagang pangyayari. Magbigay ng halimbawa ng maikling kwento. Obimyo, Lubiranes, Kinapundan. Bigyan ng 3 bagsak sina Obimyo, Lubiranes at Kinapundan. Batid kong handa na kayo para sa susunod na paksa. May inihanda akong maikling pasulit upang buhayin ang inyong naiinip na maliksing isipan. Word hunt. Hanapin mo ako. Ang gagawin nyo lamang ay bilugan sa puzzle ang mga salitang mahahanap ninyo na tinutungkoy sa bawat numero. Ang galing! Dahil nasagutan ninyo ng tama ang pasulit, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng magaling club. Ganito lang yon. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing-galing. Ano ang inyong mga napansin sa nahanap ninyong salita sa talahan na yan? Lutaw? Tama. Ang mga salitang nabuo ninyo sa talahan na yan ay may kinalaman sa ating tatalakayang paksa na alamat. Ang alamat ay isang malikhaing akda na parte ng panitikang Pilipinas. Sa alamat, malalaman natin ang pinagmula ng mga bagay-bagay sa buong daigdig at tiyak na tayo ay makakapulot ng magagandang asal na ating magagamit sa ating buhay. Alamat ang tawag sa salitang literature na ipinamana pa sa atin ng ating mga ninuno. Mga simpleng istorya ito na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ilan sa klasifikasyon ng alamat ay tumutukoy kay bathala, sa kalikasan, sa kultura at sa pinanggagalingan ng mga hayop at halaman. Ang salitang alamat ay panumba sa salitang legendos ng wikang Latin at legend ng wikang English na ang ibig sabihin ay upang mabasa.
Isang magandang halimbawa ng alamat ay ang alamat ng mangga. Kayo ba ay may alam na alamat? Ano-ano iyon? Alamat ng pinya, alamat ng araw, alamat ng kalabaw, alamat ng rosas, at alamat ng kidlat. Tama! Alam niyo ba na ang alamat ay isang katang-isip lamang o binuo lamang ito ng imahinasyon? May mga pangyayaring hindi nagaganap sa tunay na buhay at bukod sa nakakaaliwang alamat para sa ating mambabasa, ay nakakapagturo rin ito ng aral gaya ng kabutihan, katapatan at katapangan upang makamit natin ang kabuuang kaunlaran. Subalit tinatalakay din ng alamat ang mga hindi mabubuting katangian tulad ng kasakiman, kalupitan, paghihiganti, pagsumpa at iba pa. Ang alamat ay may mga bahagi. May ideya ba kayo kung ano-ano ito? Tama! Meron itong simula, gitna, at wakas. Dito sa simula, nakapaloob ang tauhan, tagpuan, at suliranin. Sa tauhan, dito nakasalalay kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gagampanan ng bawat isa. Maaaring bida, kontrabida, o support ng tauhan. Sa tagpuan naman, nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon, insidente, gayon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Dito naman sa suliranin, isinasaad ng akda ang problemang kakaharapin ng mga tauhan. Pagkatapos sa simula ay susunod ay gitnang bahagi ng alamat. Sa gitnang bahagi ng alamat, nakapaloob dito ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang saglit na kasiglahan ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan na masasangkot sa suliranin. Sa tunggalian naman, isinasaad ang pagkikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliranin na kakaharapin. At dito sa kasukdulan, ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ang pangatlong bahagi naman ng alamat ay ang tama, ang wakas. Ano sa palagay ninyo ang nakapaloob dito sa wakas? Tumpak. Nakapaloob dito sa wakas ang kakalasan at katapusan. Ang kakalasan ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At ang katapusan naman ang bahaging maglalahad ng resolusyon ng kwento. Nauunawaan ba kung ano ang alamat? May mga katanungan ba kayo? Kung gayon, ako ang magtatanong. Unang tanong, ano ang tawag sa positibong impormasyon na ating makukuha na nakakaapekto sa ating asal? Ano naman ang nakapaloob sa bahagi ng alamat na simula? Ano ang nakapaloob sa bahagi ng alamat na gitna? At ano ang nakapaloob sa bahagi ng alamat na wakas? Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang tauhan? Ano naman ang tagpuan? At ang suliranin? Mahusay. Batid kong kayo ay talagang nakikinig ng mabuti. Dahil tapos na tayong sisirin kung ano ang alamat, ay gagawa kayo ng aktibidad. Handa na ba kayo? Okay, sa loob ng 10 minuto, kayo ay susulat ng inyong sariling alamat sa kahit na anong klasifikasyon. Ito ay tungkol man sa bathala, kalikasan, hayop o halaman. Susundin niyo lamang ang wastong pagkasunod-sunod ng mga bahagi ng alamat mula sa simula, gitna, wakas. Isulat ito sa isang buong papel. Kung kayo ay tapos na, ipasa ang papel dito sa harap.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay at umaasa ako na napukaw ko ang inyong mga interes sa palitikang ito. Sa aking uulitin, maraming salamat at paalam.